Morning guys! Mag-update lamang po ako doon sa residence visa application namin or straight to residence visa. So, sa hindi po nakakaalam, um, before nag-end yung term 1 break, term 1 na klase, before we have this term 1 break, ay na-receive ko na po yung AIP ng application namin. So, AIP stands for Approval in Principle. So, this means that the visa immigration or the visa that we are applying has already approved. So, nag-email ang immigration na kailangan naming ipascan ang aming mga passports, including the passport of my son Nathan na kasalukuyang nasa Pilipinas. So, last week ay pina-courier ko lamang po yung aming passport dito sa New Zealand kasi meron pong two options. Depende sa'yo kung gusto mong personal na dalhin sa binigay nilang address yung inyong passport or ipapa-NC post mo na lang or via courier. So, dahil hindi naman kami nagmamadali, nag-decide kami na ipa-NC post or ipa-courier na lang namin. Kasi, hindi rin, kahit magmadali kami, hindi rin ma-approve kung hindi pa na-scan yung passport ng anak namin sa Pilipinas. So, nag-wait ako ng almost 1 week kasi 3 days yung papunta dun sa address na binigay nila, which is Penrose, Auckland. Tapos, nag-antay uli ako ng 3 days kasi nga hindi kasali yung holiday dahil nagkaroon tayo ng Holy Week. So, ngayong umaga lang po, kaya happy ako to share this experience through this vlog. Kasi, na-receive ko na po yung passport namin. So, ang galing po ng sistema dito sa New Zealand. Hindi ka po matatakot na magpa-courier ng mga important documents gaya ng passport kasi um, maliban sa mura na siya, hindi ka pa maaabala or hindi hassle sa time mo, and then ibabalik sa iyo na safe. So, just 15 minutes ago, naka-receive ako ng text galing sa immigration. Tapos, pagtingin ko sa labas ng bahay, talagang nandun na yung red van na nag-deliver, which is yung courier. Tapos, syempre, tuwang-tuwa ako, lumabas ako. Tapos, pinapirma ako, inabot na sa akin yung envelope ng aming na may lamang passport namin. So, hindi ko pa siya nabubuksan. Yan po yung itsura niya. So, talagang safe siya at hindi siya iiwan ng nagdala or ng delivery person sa iyong mailbox. Kasi kailangan mong pumirma through phone. Hindi siya sa papel lang. So, kung walang tao sa address na binigay mo, hindi nila yan iiwanan sa labas ng pintuan ng walang tao or sa mailbox mo lang. Ang mangyayari kapag walang tao ay kukuhain mo or pipick upin mo sa NC Post na bagsakan ng mga unclaimed parcels. So, yun po yung sistema dito na I think maganda kaysa sa atin sa Pilipinas na minsan matatakot kang magpa-courier ng mga important documents kasi baka mawala. Okay? So, ito po yung pagpaskan po ng passport ng lahat ng included sa straight to residence visa application ay ang last step para makuha namin yung talagang papel na approve na yung aming
visa application. So actually, approved na siya through AIP because it's approval in principle, but we need to they need to wait for our passport to be scanned. Okay? So, thankful po ako, lalo na dun sa mga tumulong sa akin, sa mga natatanungan ko, bubuksan ko na po, sa mga natatanungan kong kapwa ko, Filipino teachers na dumaan din sa ganitong proseso. Kay Ma'am Mary Christmas. So, tingnan nyo po, kung ano yung nilagay ko doon sa sinend ko. Kasi sinama ko po yung letter kasi yun po yung instruction nila na ilalagay yung letter nila kasama ng passport. So, ganun din po. Sinama rin po nila pabalik at merong nakalagay na Immigration NC April 14. So, nakalagay po dyan, may tatak po nila na na-receive nila yun. Na-receive nila yung letter. So, it's a 2 pages letter. And, may inattach siya kong letter. Letter galing sa akin na sabi kasi ako na bago na yung address namin. Tapos, in-emphasize ko sa letter ko na yung passport ng anak namin ay nasa Pilipinas kasi nasa Pilipinas pa yung anak namin. So, doon ipapaskan yung passport niya. So, pag magpapaskan po ng passport sa Pilipinas, dalawa po yung option mo. It's either pupunta ka sa Makati or sa Cebu as in person, or pwede mo rin pong ipa-LBC or other courier. So, ito na po yung aming passport. Nakabalik na po sa amin. Yan po. Happy. And just waiting for the final copy of our residency visa. So, ang saya-saya po kasi pag nakuha na po namin yung residence visa, it means anytime ay pwede ko na pong makuha ang aming anak na si Nathan sa Pilipinas. Okay, thank you for watching. Just sharing the good news with you guys. See you on my next vlog.